Si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Makikita mo yung diferensya nila eh. Sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But dun mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi nilang isa, nagsabi nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa'yo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam na. Ayun nga Okay. Sabi ng Biblia, para mga liyong umuungal eh. Di ba? Na okay. parang sa lahat, minuminuto gumagawa ng paraan para makaganti. Mga ganon eh. Ganon ang tingin namin sa kanila. Samantalang nung sila nakuha nila yung majority, nakita nyo man, wala namang ano eh. Oo. Wala namang insidente. Ang totoo niyan, siguro, pwede mo pang saluduan si dating SP Chis Escudero. Ay, opo. Na nung makita niya na hawak na nila yung majority, siya pa yung nagsabing, we congratulate the new majority, ganyan. Yes po. Walang walang anumang pangyayari. Opo. At siya pa nagpanumpa kay SP Siya pa Soto. nagpasumpa. Kasi siya, at ang iba sa amin, alam namin na talagang nangyayari yun. Ang Senado ay isang institusyon na kapag ay makasama mo ay hindi na nagugustuhan yung pamamalakad mo, sila ay mag-uusap. Opo. Teka muna, kailangan mapalitan na si ganito kasi mukhang ang direction natin ay papunta rito. Yung dapat nating gawin hindi na napupunta rito. Parang may tinitingnan nyo ngayon. Sige, palitan natin. Nangyayari yung kahit anong panahon eh. Aba, ngayon parang lahat na lang. Gusto nilang gawin para sa ganun makuha nila kagad. Maibalik sa kanila. Kasi ang sabi nga nila, 99.99%. Ilang araw lang, babalik daw po ulit sa kanila. May mga lumalabas na ganun. Talagang nagpapahiwatig sila. At saka dahil nga alam nilang krusyal. Alam nila kasi na meron na kaming 12 votes. Opo. Ngayon, binabantayan nila yung inaakala nilang makukuha namin. So, binantayan nila yung isa. Di ba na muna sasabihin ng pangalan? Yes. Si Bato kanya, wala yan, hindi makakarating. Yan, tama. Ngayon, para sa ganun, makasiguro sila, abay, pinayagan nila yung NBI na nandun na kagad. Sa baba. Maaga pa lang. Maaga pa lang nandun na eh. It's another, parang another shield of guarantee na talagang hindi. Kasi nga takot na takot eh. Ako rin naman, wala naman akong alam na kasi wala naman akong kapag-asan makakarating naman si Senador Bato dahil sa alam natin ang kalagayan niya eh. Di ba? Bagamat sa sarili ko naman sana dumating si Senator Bato. Di ko lang alam paano kaya mangyayari yun. 1 milyon ang naghahanap sa kanya. Paano kaya makakarating? Nangyari nga ang hindi nila inaasahan. Biglang dumating. Nasa lisihan. Yun ang kanilang Pinanggagalaiti. Pinanggagalaiti na yan. Paano nyo nakalusot yun? Paano nakapasok dito yan? Para ko nang nakikita ng halos sila, naglulupasay lahat eh. Narinig ko na po dati. Ako nagalit ka sa akin. Kulang na lang na maglupasay silang lahat. Opo. Nako. Tama ba yun?
Well, mali-mali yun, Sen. Kasi sabi nyo nga, talaga naman, alam naman nila, kasi sa bilang ninyo na siyam at sila ang 13, anytime talaga, pwede talaga mangyari yun. Oh, pagkatapos doon, lumabas silang lahat. Pumunta Opo. sila doon sa aming, meron kaming lounge eh. Opo. Senator's Lounge eh. Opo. Ako naman, siyempre, gusto ko rin malaman kung ano yung pinag-uusapan nila, di ba? Di pumasok naman ako. Oho. Siyempre, Nakidino kayo ng konti. may pagkain naman doon. Bakit sa kanila ba yun lang? Kasama naman ako ron. Lahat ng Oo, naman. ako naman sa ganung pagkakataon, ako'y tuwan-tuwa namang nakikita ko naman sila eh. Kung paano sila naglulupasay, di ba? Alam mo, naririnig, may nakikinig ngayon sa sinasabi ko, kaya kailangan sabihin ko ito. Oho. O, di siyempre, nakiumpo ka naman ako ron. Opo. O, di yan. Ba't ka ako ang popular ng mga mukha ninyo? Ano ba yung mga iniinom nyo? Alam nyo naman siguro, Oh, yes po. Talagang ano eh. Ang sasama ng loob. Sabi ko, malagihay na kayo. Palagi parang iba nga yun na. Kami ba ganon? Ako nga, sinasabi ko sa inyo, pinilit ko pang tapusin yung hearing ko eh. Nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon ko. Opo, kasi Umabot pa ako ng alas 4 ng hapon eh. Nung tagpo na yun, kayo Talagang- po mismo, yes, nakamonitor kami nun Hindi ko alam. Alas 12 pala ng tanghaling tapat, nakuha na nila. Nag-meeting na sila. Pero wala akong alam doon. Opo. Kahit siguro malaman kung wala na sa amin, itutuloy ko pa rin. Puro bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun siya parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at social media na para bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinukontra nyo raw yung confirmation nung 5. Hindi ako kontra ron. Oho, Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Yun, opo. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila manggagaling. Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin ang chairman ng Committee on National Defense ay House of Representatives. Si Congressman Joboy at ngayon, si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na ikasanin nyo ng ganitong araw. Kasi kawawa naman itong mga ito. So, walang gumawa sa kanila. At ito namang mga, siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila right before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila, pati yung sekretary. Sinasabi ko na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi naman ako nag-o-object. Lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito, pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi, napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob.
Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang inaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Salamat po sa inyo.